1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon para sa atong mga suking tigpaminaw. Kumusta kamo karong adlaw nga Miyerkules, no? Ikaduha kini nga episode sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. O kini nga programa usa lang ni kauras busa gidasig ta kamo sa pagpadagat sa inyong mga pangutana pinaagi sa contact number duha ni, no? Ang usa sa Facebook unya dayon ang ikaduha direta mo paingon sa kini nga contact number nga 0917-704-3210. Akong balikon 0917-704-3210. Paminus-minus lang gapon na day. Kamurag kusog-kusog lang gapon. Minus. Okay. Kana. Arang-arang na na. Oo. So, duha inyong kapaignan para sa mga lagyo or bisan siguro sa duol po, no? Pwede sa 0917-704-3210. Unya din sa Facebook. Morning duha na to ka mga access nga pwede ka mo makatulod sa inyong mga pangutana sa Nuda Veritas program. Gusto ko lang sab nga isugilon diha ninyo nga naatay YouTube channel, no? Diha matultulan ninyo ang YouTube channel sa Nuda Veritas. Pinagi sa pag-type ning sunod, Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. So mao na siya ang ato ang maka-access mo sa atong programa sa Nuda Veritas. Unya pagtuplok ninyo diha manggawas dayon ang atong nagkalalaing mga episode sa programa nga Nuda Veritas. Paghuman kung ganahan mo pwede sad nga magapadala mo sa inyo nga mga pangutana, no? Dili sayop galibog na ko kay daghang kayo kung huna-hunaon. Oo. Pagkahuman pwede mo mag-subscribe. Sayop di o subscribe ka na kung ganahan mo nga mag-subscribe sa atoa nga programa. Apan kung dili mo ganahan mo subscribe ay okay lang gyapon ako bisan og iluom ko lang ang ako mga kasubo. Okay, nala sige mauna. So dito maglangan akong balikon 0917-704-3210 ang primero nato nga maka-access mo sa ato nga programa. Unya dayon ang ikaduha pinaagi sa dire sa Facebook di ay public service atong masahon gikan ni sa sa water district magpasugda og usa ka installation o valve o balbula, no? Diha sa district metered area sa COC FINMA sa Maxoniel Street karong Abril pa man unsa man ito ang
public service, DAO, daan na dito na nakasunod. Ang COWD magpasugda og zero pressure test diha sa district metered area near COC karong umabot nga Mayo 8 manam ni, no? Adjut lang apit sa city so ugma nga adlaw. Webes ngadto na ni sa magsugod ni alas 9 sa gabi ngadto sa pagkabuntag ingon pa dire samok ba ning mga mugawas nga mga ads bitaw. Ipamugos man nga di mo ko ganahagbasa nila. Musulod lang kalit way batasan. Oo. So mo ni ang pahibaw gikan sa Water District, no? Mahuman buntag sayo sa alas Mayo 9. Oo. Biyernes taas din No water nining dapita. Area bounded by Max Suniel, Lirio, Mabulo, Waling-Waling, and Vaminta streets. Cannot reply to this short code. Ay, murasab sila o globe, walay reply. Okay, nala sige, salamat kaayo. O akong subulion, ang kasog doon na mo yung mga pangutana, pwede diri sa cellphone sa 0917-704-3210 o diri dayon sa Facebook. Unang pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato kapag panaguban sa atong tuluan. Minus palihog kay ni kusog man. Oo. Mura ko og kanabitong misa. Oo. Kadiyot lang ha. Di na ba ta ngayon? Siya ka na sprang sauce. Yawa kay nagdagway. Oo. Gikan ni Septem Virgo. Sir Frank Nuda Veritas, bahin ni sa yuta. Akong pautana, unsay requirement pagkuha sa e-car. Amo ba? Electronic car kini car. Kay kaning abot ni mo ipasabot siguro car kaning certification authorizing registration. Magbayad sa tagbuhis. O di katagaan sa BIR may mag-release na ini. Mr. Septem Virgo. Tanang mga proseso ang pinakakatapusan nga hatag sa BIR human nga babayaran nimo ang buhis sa BIR kini na dayon. Para gyud to give you more idea, no? Especially the appearance of the CAR Concur. Ang appearance niya mura ni siya og papel nga cheque. Nakita nimo ng papel nga sa cheque. Mao na ang iyang hitsura. Murag diploma. Mo nang imong bitbiton, paingon ditong dapita sa Register of Deeds. Okay? So, pangitaon sabna sa Register of Deeds, dili na pwede nga tipigan nimo nga magdrama-drama ka. Hala ka, nalimtan man ka na mo. Kini, og nalimtan, dili marehistro ang imuhang yuta. Ingon na lang simple. Ha? Sige. Bayad lang ang kinana bayad sa buhis sundo na to ang tanang mga requisitos, mga requirements, transfer tax, tax clearance, diha hasta ang imong titulo sa yuta tan-aon, tanan bayad din buhis apil na ang documentary stamp tax. Dako gyapon atong bero nun sa documentary stamp tax, mag-agad ka na sa kantidad sa yuta. Ang ako ang eksperyensya 1.5 meaning mahimo nga 1 piso and 50 centavos sa kantidad sa yuta total kana ako lang nga computation nga dili mao basta ang total cost pananglitan 1 million you multiply that by 1.5 kay mao na ang cost. Ang total na mao na ang pagapaninglon sa BIR diha kanimo bayronon pinagi sa documentary stamp tax. Pag naa na tanan, pahibaon ka man nga wala tayo lang sir ka hapit na ni mahuman. Alright? So tagaan din ka sa car. Dili car nga sakyanan nga mo andar. Kundili one page kini nga murag certification nga nagapamatuod nga pwede ka na makarehistro sa imong yuta didto sa Register of Deeds. Pero daghan naay daghang mga requirements na ini ha.
mulugwa lang na kung na-comply na nimo ang mga requirements. Okay? Sige, sige. I hope na kuha ni kang Mr. Nakuha, nasabtan ni kang Mr. Septem Virgo. Lain nga pangutana, kadyot lang ha, gikan ni Arturo Dumagpi. Nuda Veritas, siya, Sir Frank, naibalita nga si Lisa Marcos gibutangan sa taga-Amerika og bracelet nga GPS tracking device aron malocate siya asa man siya maglakaw sa Pilipinas. Akong pangutana, nganong dili man niya pwede hubuon lagi ang bracelet aron dili siya malukit sa taga-Amerika. Mao po na akong isulti unta. Tangtangon kay bracelet man na gawas og gilubog na siyang tiyan. Gibangagan na iyang tiyan, unya gibutang diya sa tiyan na maglisod siya. Maglisod siya. Okay, salamat for the information, Mr. Melbourne Arturo Dumagpe. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank, Nuda Veritas. Sir Frank, di ba gi-sign ni President Digong ang anti-hospital deposit law apan bago ay lang usa ka vlogger nga lokal taga diri sa Mindanao nakabsan sa kinabuhi kay nadisgrasya sa motor. Asang sumpay niya. Wa daw dawata sa pribado nga hospital dire sa atua kay way deposit unsa tinuod ani naay dili requirement mag hospital deposit. Muna ako naibawam ilabi na sa mga emergency. Diretso ka atimanon. Now, kining mulo og reklamo kung tinuod man o galing, kita nga maoy nakadungog sa balita, di ta makaargibyar. Ang hingtungdan yun ini, maoy makapangisog. Maoy manglimbasog nga mag-file og reklamo batok sa hospital. Kana may balaon nini, 9334. Di ko lang masiguro, pero marog gasugod og 9 ang mao nga balaod may tungod nining mga butanga. Mga unta kining jet, maldito ni bata, da gapaibog-ibog. Kamulo kog istorya, gapangos-pangos po siya siyang pagkaon. Grabe sa ni siya. Alright. Ako di man ko maingon nga, gabaan ka panta, jet, kay nganong gapaibog-ibog kas kaon. Tao gigutom, pakanon yun. Oo. Alright. Kajuta, unsa ka tinuod siguro ni, ani, naa pa man lagi hospital ga-decline sa pasyente. Mo lagi, mo nang naka... Hilaw-hilaw pa man, sir? Oo, ipaluto. Oo. Ipaluto. Isa ay orang hilaw-hilaw. Okay. So, mao na lugar. Kung doon ay argibyado, ang ako ba mao nga, galibog ko, nga klaro bang kayo foul ning ibuhat sa hospital management. Di man lang ikaw nga nakadungog na ini. Ako mismo, nakadawat kong reklamo na ini. Pero mo lang ina. Pero, mind you, doon ay usa ka hospital somewhere in Bicol na silutan sa Korte part gumikan sa refusal to admit sa usa ka pasyente nga naa sa emerhensya. Mo na nga kung panalitan mangisog ka lang, mubarog ka lang sa imong katungod, isumbog ni mong hospital pwede. Pero kung panalitan, kita nga mga audience lang, igo lang ta na kay bao, nakalantaw tas pangitabo, wa kay legal personality nga makafile ka og sumbong. Kay kapangitaon man na ilabi na sa korte ang complainant. So, I hope nga kining mga butanga magsenador maging siguro ni si Senador Bongo. I urge Senador Bongo to please review the old law. And then, if there is necessary, Mr. Senator Bongo, to amend the law, please do that because you are in the position to amend because you are a member of the Senate.
proteksyonan na to, lamanan na to. Dili kay talo-taloan lang na to, bulas basketball, palitan o hatagag tsinelas, ilabi na kung fire victim ka. Forget that. Direta sa direkta nga benepisyo nga itong itunol nga to mismo sa mga biktima, ilabi na sa mga pasyente na hikawan sa serbisyo sa ospital, ilabi na kung emerhensya. Okay? Pero butar gyapon ko ni Bungo. Okay, nalasige. Throwback ni John Macas. Salamat kayo kining kapadala ni kanina si Rodney Rock'n'Rolla. Okay, niya ilaing pautana gikan ni John Macas. Sir Frank, nagwapo kayo. Mo na nakadaot kay kadaot ni mo John kay dili magina bugal-bugal John, tinuod magina, no? Salamat John. No. Okay. Posible ba sir nga dili lang sa FB Live namo makita inyong programa? Basin mapangitaan pud ninyo paagi na maka-live mo sa TikTok kay daghan man good karon only TikTok sama sa badidapit ng sumpay oy. Sama nako. Oy, ikumparar man taniya o. Sama nako. 1 month ko only TikTok sa smart. Oy, mahimo ba ni? No? Ikaw Jet, mahimo ni mo ni Jet? Oh. Only TikTok sa smart. Aron makalantaw ko always live sa TikTok apps sa Radio Ultra. Kay karong panahon, mga network wala nay only FB. Kung naaman kana rang naka-only Wi-Fi. Okay. Sige. Ato ng patunan, no? O pwede ba kana kay kanang TikTok akong kakakita nung sayo na nyo cute bastos kayo di ko ganahan na ng TikTok. Oo. Okay, sige, salamat. Atong patunan ka na ha. O sige, suroy ni Libs. Sir Frank, enlighten me. Oy, mura tag fluorescent kay enlighten me, no? Oo. Nuda Veritas, naabay chance mapriso ning upat ka nagtraidor kang digong sa pagpadakop niya paingon sa Hague. Sama nila ni Torre Remulla. Kay basin man god kaso rani unya piyansa. Yadaan ang sumpay na po nini. Kay basin man god kaso rani unya piyansahan ragi hapon. Useless lang. Kasuhan unya makagawa sa radiay kay nagpiyansa. Gusto sa mga tao nga Nobel ni sila. Ang tanang mga charges nga gifile nila ni Torre, gifile batok sa mga Remulla et al. Pulos mga billable. In other words, kung formally ma-charge na sila sa korte, sa kriminal nga mga kaso, ma-bill out sila. Pinagi sa pagbayad sa piyansa. Alright. Ako rin bawa na kini sa ombudsman gifile. So, bahala na sa ombudsman. Primero, tanawon ang mga ebidensya, ang mga relevant nga mga ebidensya niini. Kay duha manggod ang pwedeng atubangon nga kaso sa mga public official kung file lang siya og sumbong diya sa ombudsman. Number 1, administrative. Number 2, it could be a criminal one. So, kung criminal, kunya public official sila, so ang magakitabo, magatubang sila sumbong sa sadigang bayan, ilabi na kung criminal. Bisan pa, ug makinunsa ang daghan sa panahon basta criminal diha sila paingon. Sa administrative, sa ilang mga kasaypanan nga nahimo og nahitabo, mahimo nga mag-prosecute sa administrative charges ang ombudsman for grave misconduct. Ingon na ang magakitabo, conduct prejudicial to the interest of public service, gross neglect of duty. Mao ni ang common nga mga charges batok sa mga public official nga i-charge administratively diha mismo sa ombudsman. Sa pagpangita sa criminal nga
offense sa mga public official, ang magatanaw po niini at the same time, sigon sa mga ebidensya nga mahagpat, mao ang ombudsman. Ang ombudsman, mao na dayon mutabang sa pag-prosecute na dayon niini. Sila ang mga prosecutors sa mga public official nga gafailan og sumbong kriminal dito sa sandigang bayan. Okay. Now, sa piyansa-piyansa, mao na magakitabo, bilabo lang ang ilang sala. Oo. Bilabol, libre sila, pero makagastog yung lugar sila og sapi. Pila ba ito ka charges ang gifile ni Senador Aimee Marcos? Pero daghan, unom, pito ba ka ito? So ato lang palabyon, kay nag-aksyon naman ang ombudsman nga tagaan silang napulok adlaw sa pagtubag. Non-extendable period, unya sa susamag bahin, pag wala sila'y tubag nga himuon counter affidavit, isipon nga kini waiver on their part nga dili na sila magpresentar sa ilang side o magpadayon ang husay nga naa karon dihan dapita sa ombudsman. Okay, sige, thank you. GD Apple is watching. Ay, salamat, no? O nga naagi ko'y usapod nga tigpaminaw nga dili malimtan ang maong programa. Pero di sad mo magmahay ni atong programa part puno sa mga pagtulunan. Kadyot lang ha. Dirita kay basin og dunay lain nga pangutana. O sige, padala na mo pangutana diha ang ganahan mo. Ha? Kadyot. Unsa man ni mga kas-advance man ni na forward rin ako. Para ni pulso ba? O siguro ugma na ni puhon. Sige. Thank you. Hutan ako inyong mga pangutana ha. Sige, thank you. Alright. Wala na, magpadayon ta. Naatay mga walk-in nga mga pangutana gikan sa itong mga suking tigpaminaw. Ha? Oo, sige. Bay, agan-agano na to oras, taas pa kayo, bay? Taas pa. So, mao to lugar, no? Kung doon na mo'y follow-up nga question, himuan na kay aron nga atong mahisgutan. O, pareha ni Kuan. Diyot lang, ha? Suroy ni Libs, ako na ning natubag, no? Itong ganina nga enlighten me. Kinsa man to? Enlighten me, ha? Diyot, tanawa. Sensitive kini akong cellphone part. Tinood. O, mo shift nini sa lain nga akuan. Lain na dayon ang mo gawas diri sa ako nga cellphone. O, lain ang akuan. Istasyon. Mga istasyon gapon. O, mga istasyonan gapon pero dili din he. Diyot lang ha. Be? O, di na siguro na. Sige, pag kuan lang, pag paibaw lang mo, og dado na mo gipadala para maukay na ko ni pagbalik, ha? Kaya, muraman og galisod. Dili lisod nga naa sa ospital, ha? Kini, balik ta. May maubagya po ni, Suroy ni Libs. Mo na ning nabasa na ko kaganina, no? Sige, salamat. So, gapabot ko sa dugang ninyong mga pangutana gikan sa atong mga sukit na to nga mga tigpaminaw. Basin manggod kasura ni. Unya piyansa. Mao gani magakitabo. Oo. Alright. Dirita sa Pikas. Good afternoon, Noda Veritas. Sir Frank, unsa na ang oral deformation? Ay, dili ni siya oral deformation, ma'am, sir. Oral defamation. Oo. O defamation, the word itself suggests nga mura o gipakaulawan ka. Oo. By issuing defamatory remarks or statements against you as a person. Alright. Kay naa may word nga oral, no, that precedes the word deformation. Sa to pa, verbal ang pagpakaulaw, dili pinaagi sa note, sa suwat,
sa unsa diha, kundili giatubang ka unya gipakaulawan ka. Muna gitawag nga oral defamation. Kay nag-isyu ang imuhang amiga siguro, ang imuhang kaila, no? Ang imuhang nautangan, unya dayon gipakaulawan ka. Ikaw babayhanak ka, ikaw ang lalakiha ka, sige kang pamainlo nako. O mo ka na, dili ka gabayad, naningil ako halos kada semana, pero bisan og 10 centavos, wa kay nahatag din nako niya, dagasilingan na kadungog. Anso, natandog ang imong garbo. O, di ba? Pagkatandog sa imong garbo, maingon din kang isumbong tika. Mahimo ba na niya? Ano dili man mahimo? Timanan na to, nga gamay kini nga inunta sala, no? Criminal offense ubos sa atong revised penal code, pero lisod na biya kon magatubang ka og kaso diha mismo sa hukmanan. Kay primero, this is criminal in nature, magpiyansa ka. Magpiyansa. Nya pwede nga ni nga wala na preliminary investigation ini. Nga naman gamay ra man ni nga sayop, gamay ra man nga criminal offense. Take note nga ubos sa atong criminal procedure, no, sa rules of court, nga kon pananglitan nakalapas ka sa balaod sa revised penal code o sa special laws. Kung nakalapas ka, unya ang silot, ang penalty of imprisonment is 4 years 2 months and 1 day, pwede ka nga dili himuan or dili i-initiate ang PI or preliminary investigation diha nimo. Magkugang ka lang. Because the law says that there is no more need to conduct a preliminary investigation if the offense committed by the accused corresponds to the penalty of 4 years, 2 months, and 1 day, and there is no more need sa preliminary investigation. Kung sa ibot ipasabot niya na, pwede ka nga aristuhon. O niya, magreklamo ka na dayon. Nganong gadakupon man ko? Ngawa man ko ipatawag sa piskaliya. Di ba? Wala man ko imbestigaha. Dagan ang wala masayod nini nga kuan part, kini nga balaod. Kaya ang sagad ko na to madunggan, bisan nga ni karon. Ang sagad na to madunggan og natanom sa hunahuna nga kung magatubang ka og kaso, ang imong pagtuo nga dunay himuon nga preliminary investigation. Dili tanang panahon. Kaya kung minor lang, kana 4 years, 2 months and 1 day, dili ba na siya minor, mag-antos kag 4 ka tuig. Unya wa pag preliminary investigation, summary. Taas-taas ba na? Na kanang oral defamation, gamay man na 6 months ang mangani ng aresto mayor ang penalty ni ana. Pero ug mag 6 months ka og puyo diha sa unsa ni sa Lumbia, laay ba kayo? Laay. Di ba? 6 months. Lisod ng kinabuhi na to diha. Unya, kurat ka lang kay gidakop ka na. Kay katuo kang adunay preliminary investigation, which means nga kamo nga karon nga naminaw. Okay. Naay nakasala ninyo. Pwede ka mag-file og sumbong bisan og minor offense. Ang minor offense, it refers to the penalty of 4 years, 2 months, and 1 day so that the fiscal or prosecutor cannot anymore proceed to conduct preliminary investigation. So, hayahay kayo. Isyuhan ka lang warrant din diretso. Magpensa ka lang. Pero mo lagi na.
Samtang magpadayon ng kaso, ay siguro masilutan ka. Di ba? Kananggon, akong tanaw ang rason nga nung walay preliminary investigation ang sala nga punishable for 4 years, 2 months, and 1 day. Mao man guni makapuno diha sa fiskalya. Tanawa nga ninyo ang provincial or city fiscal's office diha sa uptown. Kadahapon puno. To'y makita nimo gipusasan, binaklid ka pagkapusas, gisunod-sunod sa pulis. Pagkatataon na nasay patrol car gikan sa probinsya, aron himuan sila og investigation or inquest proceedings, etc. etc. Muna nga puno, ni apay pitsi-pitsi nga kaso, angay nga dili maghimo o himuag preliminary investigation, mo'y makadugag puno. So, ang Supreme Court na kanuna nga may siguro usabon. Mao na karon. Okay? Sige, salamat kayo. Muna oral defamation, pagpakaulaw sa imong pagkatao, verbal, oral, no, oral. Okay, kini kasagaran part kanadto akong experience sa mga oral defamation na mga bad words ilitok diha. Ikaw burikat ka mo kana mo kini. Nanaoy na man na. Ilabi na diya sa mga daplin, mga gutter language ang atong madungog na nang away silingan nga nadalang pagpakaulaw. Di ko na maayo paminahon. Mo nang sagad. So, ibutang tala, minor offense. Pero kung criminal, magustuhan ka gyud. Ngano man, magpiyansa ka man. Magpiyansa ka. Kapoy ba? Kapoy mo lang. Sige. Di alay pautana gikan ni Mr. Alfio Arindain. Oy, kumusta ka man, sir? Muning usan sa ato ang amigo nga naa ni sa Ormoc City, no? Kadumdum kon operator ni sa usa ka auto repair shop dihan dapita sa Ormoc City. May pangita karon ang mga auto repair shop. May pangita. Pagkakaron, wapay daot inyong sakyanan. Pero mo agak-ak na nga nigsugod na inyong sakyanan, problema ginan ninyo. May mandiri sa CDO kadaghang kayong mga pisa, mga surplus, mga budiga dili kung mangita kag pisa, tupong kisami ng ilahang mga surplus nga mga pisa. Gikas tibuok ngadto na din sa mga pisa-pisa. Muna dinhi sa ato sa Dakbayan. Siguro Ormoc, it's also doing like that. Kay progresibo masad ang Ormoc. Taga Ormoc maning text na to. Nasa pangutana di ay Alfio Arindain, Noda Veritas, may hapon Sir Frank. Kung unom or 6% ang donor's tax, pila ka percent ang multa kung dili ma-process dayon? Yearly ba ang kwentada sa donor's tax? Murag yearly. Panalitan dili maabot og usa ka tuig, computon magyapon na nila, sir, ma'am. Naay penalty. Lagi, pait kayo ba? Mag-donate ka. Magbayad ka pa sa donor's tax. Sabuto nimo nga kanang katagaan ninyo sa donation, sila mo'y pabayron sa donor's tax. Kanang 6% baya o apike ka, imong bulsa apike, ay maglisod ka niya na. 6%. Imagine nimo kung ang cost sa donation is 100,000 multiplied by 6%, that is 6,000. So sabuta, sir, si Sir Alfio, sabuta, sir, nga ino nimo, sabuta, i-donate ako ni kinisakyanan. Pero ikay bayad sa donor's tax. Okay ka. Kaya kung dili, di na ko na i-donate nimo. Sabuton. Pareharan na sa yuta nga kanabitang magbayad ta sa capital gains tax. Nang uso karon, magsabot-sabot ang buyer and seller. Ang buyer mag-ingon nga, okay, ako palit.
Pero sabot to sir, ikay bayad sa capital gains pero kwaon na ko daan diya mismo sa halin. Pag siguro nga mabayran ang capital gains tax. Kay daghang kaayong mga kaso-kaso karon nga humana sa mga transaction, pinalitay na sa property. Dili ga kasunod, dili mabayran ang capital gains tax. Di ga kabayran. Nganuman, layas na mo tong na halinan. Palamulamog bakasyon tao sa Hong Kong, tuwa sa Nido Palawan, El Nido Palawan, tuwa sa Boracay, tuwa dito sa Asabaga, Dapita. Di na malocate. Kunya, malangan ka pagbayad. Di ba? Mamultahan ka na sab. Mapait yun na kayo. So, ang uso karon sa buy and sell nga property, on the part of the buyer, they will insist nga, sir, ikaw ang seller may magbayad sa capital gains. Ingnon nimo nga, ako'y bayad na sir, kuhaan ko lang ni dinhi sa halin 6%. Ako na'y bayad sa capital gains, ayaw na og kanang kining participate. Ibili lang og kining bayronon dinhi na ko kuhaon. Nganuman, madali sa nakapalit. Madali ang proseso. Ma-release pa nga ni siguro diretso ang titulo ngadto-ngadto. Kay kung panalitan, tumano na to, subay sa balawd ang capital gains, magsumikad sa seller, which the law requires. Labi karon di na to makita for 1 year, ay kapulik kay kag bayan sa multa. Di ba? So, depende lang na sa sabot-sabot. Speaking of buying a property, ayaw mo pagpalit sa yuta nga dili titulado. Ikaduha, makadaghan ko na na istorya. Ayaw sad mo o palit basta-basta kung walay due diligence nga inyohang gihimo. Kay madisgrasya mo parento miagi. Palit siya sa maong property. Pag anha niya sa napalit niya nga property, na anay balay nga gitukod. Yung sa maning pagkapalitan ako na may balay, na may nanambo. Oo. So, magkakaso. Magastuhan ka. Bad faith ang pagbaligya on the part of the property owner. O siya magsaba. Disgrasya. Di ba? So, bantay-bantay ta. Ininidili sa yun. May manigprehag ice water ka. Pagtuno na ice water, imong buslutan ang ice water, suyo po ni mo tamas pagkurod sa tubig kay giihaw ka. Paghuman, balibag ka na lang sa silupin, di ba? Ingon na naka-easy, ingon na naka-simple. Kini lahin complicated, ilabi na kunyuta. In fact, usanay sa mga pautana nga ako ang hisgutan din Kaya kung mga matay ang mga hingtungdan, husband and wife, ang mga parents, mga matay, lalis na sad. Yuta ang lalisan bay. Nga naman, mga kabilin, pinagi sa extrajudicial settlement. Lisod oy. Dili na sa yun, huno naon. So, kadyot lang ha, munang suggestion ako ni Sir Alfeo Arindain. Sir, murag itong akong hatag na ko ni mong kining suggestion. O mag-donate ka, imong sabuto ni mo nga, imong anak panalitan, gusto ka mag-donate no, para way lalis. Or aron sa ingon nga, siya na yung magabago sa rehistro, panalitan sa sakyanan, rehistro sa sakyanan, inana, no? Mamagyo na. So, di na maglabad mo ulo. Magbayad ka pa. Okay, nala sige. No birita, Sir Frank, unsa na ang oral ako na ning nabasa, no? Kanyot lang ha. Okay. Kung giingnan ko nang wala kay buot, makonsider ba na nga oral defamation, sir? Kung ako'y pasultion, yes.
Pero depende na dahil ni sa pag-iskrima. As soon as nga naa na kining kaso diha mismo sa korte. Because you have to prove kining nga kaso nga oral defamation. Kinahanglan gyapon ka og saksi, witness nimo. Dili mahimo nga ikaw ra. Ang rason nga nung kinahanglan ka og saksi or witness, aron sa ingon nga bugat ang imong argument, bugat ang kaso kay imong gi-file. Kay naa kay mga ebidensya, naa kay mga saksi. Ang problema kung musubmit ba sila sa ilang kaugalingon ug moandam ba sila pagsaksi pabor nimo. Kay basin unya mingon nga busy man ko mari. Magatod ko sa akong apo dito sa eskwelahan. So, it involves again monetary consideration. Inon nimo nga bayran ka nako mo kana mo kini kay kikinahanglan nimo ang ebidensya. Pero kini nga mga kaso nga ginagmay, no? Mag-agi sa ta sa barangay nga level. Ipasulbad na to nas barangay. Kay kung kinigod nga mga kaso og atong ilahos kini dito sa prosecutor's office, mapuno og kaso nga mga pitsi-pitsi ang fiskaliya. Mo nang magakitabo. So, ni amantang katarungan pambarangay, no? Ang trabaho ni ana ang ato mga barangay opisyal. Okay? Naatay lupon tagapayapa nga gitukod na pagtuyo by virtue of law. Dili ka na ingon gitukod kang kapitan kay maing lakis kapitan, dunay balaod nga gabayan silbi nga tukuron ang lupon pinagi sa lupon ng tagapayapa. O pambansang na-complete word na sa kuan sa Tagalog, no? Na-complete word na PD 869 ba to? Di ko lang ma-memorize na ko ang presidential decree. Okay? Sige. So, agi sa dito sa kapitan. Mo kana mo kini. Husayon man sa kapitan. Ilabi na kon usually mga siligan man maingom ni kapitan. Noon sa mamang taon mari? Kamura ba pulos mga close na ko? Pamulitik kagamay ba? Close ra ba gyud mo? Sus, kumusta man? Kumusta? Pwede ba ato na sa ning undangon kay managsilingan rata? Ngilad kayo sa managsilingan nga kada adlaw makita na niya magbungol kita diya. Pwede ba bari ato na siyang limtan? O maga-inuliay kita sa atong buot? Kita-kita raman din is barangay. Di ba? Maingon dayon tong argibyado. Okay sa nis kapitan da. Mudagan siguro ni pagkabarangay kapitan pagbalik. Kay di gyud ko mubutar ni. Di gyud ko mubutar ni tawana. So ikaw na baka itabo. Mama na, amicable settlement muna ang role sa atong barangay kapitan. Pinagi sa lupon. Ang lupon is only an extension of the authority by the barangay chairman. Na kung dili magkakasinabot, which I think magkakasinabot ra gyud, ilabi na ko na naarag yun ni sila sa barangay. Ang worst nga senaryo ni ini mao nga madala ang maong kaso paingon ditong dapita sa piskaliya, sa korte paingon. Mangayo sila og certification to file action. Nya managsilingan ra ngilad kay ba? Oo. So, ang akong suggestion ni mao nga amicable settlement lang sa. Pero inong ka walay buot nya kada adlaw siging gaingnan ka na deliberate na tinuyo bad faith na. Oo. Mag-insister kag yun dito sa kapitan nga kap mangayo ko og CFA, certificate to file action kay ako gini nga pasilutan kini. Oo. Nangani uban nga managsilingan nga
ang pikas nga silingan magpadungog-dungog dito sa pikas nga silingan nga driver sa planggana. Nakadungog na kog mga istorya na mga mulo og reklamo nga sir kining giingnan man ko nga driver sa planggana amot ipasabot kapang laba na unsa may dautan o manglaba ta nga kitang tanan manglaba man ta lugar kanang inyong pante, ang inyong silingan mo'y palabhon. Di ba? Ikaw gyud ang manglaba. In the same manner, ang among brief, kami sa'y magkuso-kuso niya na. Normal man ang panglaba, pero siya, lahi kuno. Kay makita nga ni kuno, kining iyang kontra, madunggan gyud niya diretso. Na yung mga silingan, drivers planggana. Nana lugar, no? Okay. Ang hinungdan ako unsa may rason ano ingon na naman nga silingan man mo. Kining siging padungog-dungog nga drivers planggana every time nga makita nila niya nga ang iyang silingan katong drivers planggana daghang kapangabot ba kanang mga bahin sa iyahang mga inuntala siguro mga sinunod ba daghang ihatod mga pagkaon, mga saging ingon ana. Nga pangatag siya sa laing silingan pero dili siya mo nang gakaulit siguro. nilabay. Naigalukdog sinipik nga saging, abi siguro paingon sa iya, nilabay. O tuad dito sa laing silingan. Agumi ka sa pungot, anong gasailuan siya, naisilingan diha, kusog kay mo drives planggana. Hilabtanon, di ba? Okay? Nala, sige. Inong ka kay buot makonsider ba na nga oral defamation, sir? Para nako, yes. Ilabi na kung subli-subli na. Ang intention is bad already. Ill will ang motive niya na. Sir Frank, good PM. We are listening to your program right now. Thanks. Okay. Salamat kayo, no? I'm sorry nga may tagmailan ta ka nga paminaw ka din sa ato nga programa kay ako kanang ikalipay kay ko na nga naaday usa or duhang ka paminaw din sa ato nga programa. Okay, oy may ngapon ni Ma'am Fe Mondia of absent siya for one day, busy siguro, nakatugbong siguro siya, no? Naani siya sa Palas Bungod Bukidnon hangin dia ilabi na kay may pagkalandong kamay. Ni Ma'am Elizabeth Basilgo de dapita sa Lumbia, good afternoon nimo diha, ma'am. Uban pod sa imong mga kauban. Ha? Sige, thank you. All right, kadiyot lang ha. Basig na apay pangabot. Okay. Sige, watan ako ang inyong dugang mga pangutana. Gikan ni Alfeo, papaluap ni. Bahin manggod kini sa amuang nadawat nga donated nga lote gikan sa LGU Ormoc. Okay. Nadawat namo ang deed of donation ang T-City 2023 pa. Ormoc City ang nakapangalan sa T-City. Dito lang ha. Salamat, sir. Sa ito pa, dili inyong individual nga ngalan. Mao siguro na, no? Tanawa, unsa, aside from the T-City, unsa laing document nga nagapamatuod nga kana inyo na. Kay kung panalitan, nanay kamatuoran nga inyo na kana, ulay duha-duha, wa kanay obligasyon both, no? The city government has no obligation at all towards the done, no? Kamo panalitan. At the same time, kamo mga done, wala po'y kamo'y obligasyon towards the city government of Ormoc City. Sa to pa, angayan ka na mag-claim nga inyo ka na nga property. Alright? So, ang buhato ni ini, no? Ang buhato ni ini, magpakisayod ka og dugang diha mismo sa opisina. Amoton sa opisina ninyo diha nga tawag dihang dapita sa Ormoc City.
Mautana ka, sir, amo na mong yun ni sir. Pero di man ni maklaro kay ang TCT ngalan pa man sa City Government of Ormoc. Di ba? Para sa iyo na mo, sir, magbayad mig buhis to claim nga amo na unsay mga pamaagi nga mabalhin ang ngalan diri namo. Kay kung panalitan, amenable sila. Ang kapangitaon gud sa BIR, mauman ang formal nga transfer. Amot na to ipasabot nga kung gidonate kini, there must be a deed of donation in your favor sa pangalan nimo. Aro nga mao katoy basihan nga ma-transfer ang maong titulo sa yuta from Ormoc City, then it will be transferred under your name. Pahibawa lang kay lisod kaayo nga naay ako pagsabot no, donated nga lote gikan sa LGU Ormoc. Okay. Nadawat na mo ang deed of donation ang TCT 2023 pa na deed of donation. Ormoc City ang nakapangalan sa TCT. Sa to padili pa ninyo. Tanawa ang TCT nabay bar sa imong pangalan. Ormoc City Bar Dayo Alfeo Arendain. Kaya kung wala, solely the owner of that property still the City Government of Ormoc. Na kay donation man na may deed of donation, ang deed of donation will prevail over than that property which originally owned by the City Government of Ormoc. Kana may deed of donation. And the later part, and the donation was, it happened 2023 pa. Ingon pa nimo, no? So mo nang mo prevail. Na pagisayro sa dito. Kay aron nga sa ingon kay na may deed of donation god. Maura man na siya sa sale. Kiniiha donation lang, transfer lang gyapon. Na ako ganing tanaw, basig moingon ang housing department yun diha nga okay na pwede na ma-transfer gumikan ang basihan ang deed of donation. Akong tanaw, mo prevail na because of the later part nga na ay deed of donation. In other words, pwede. Nga karon pwede na mabalhin. Pero kining ato pagpaniguro kay basin og ma-frustrated na ta. So atong ingnon dito, sir, nakaunaw na kaming pamilya nga lipay kay me, no? Project madi ay kinini kuan Lucy Torres, no? Mayor dihan dapitas Ormoc. Amo nining ibalhin mo adto ko ugma dito sa BIR, mobayad ko sa buhis aron mapabalhin ni. I think wala problema. Kay because of that deed, kana nga mao nga document. In other words, ang original nga tagiya ang Ormoc. Because of the deed of donation, it automatically transfer to the new owner in the person of Alfeo Arendain. So why problema? Pero kini ato pagpakisayod. Para pod nga makaingon sila nga nagpakabana ka, and that is one of the duty of being an owner. Magpakabana ka sa maong propiedad. Wala tayo panaduguras din sa ato karong pagpanagoban sa atong tulubanon, no? Og salamat na lang kanimo Mr. Alfeo Arendain didapita sa Ormoc City. Ang ilahan anay deed of donation sa LJ Ormoc. Ang ato dinhe ambot lang. Di naman ta kasabot part. Ultimo mga project di nga niga katiwas o gakahuman. Sige, wan natin panunuguras din sa atong karuga pagpadagoban sa atong tulubanon. Gusto lang ta magpasalamat kanunay sa inyong pagsunod o ako sang ibat-bat diha kaninyo ang usa ka nindot kayo nga hisgutanan kini buhaton ni karong gabi alas 6:30 din sa Radio Ultra. Diyot lang ha kay akong pangitaon ang haom nga topic para karong gabi. Niya. Sa langit ang kalipay kumpleto. Matagbaw ang tanan nimong gusto. Akong balikon. Sa langit ang kalipay kumpleto.
matagbaw ang tanan nimong gusto. Kini inyo madungog, mabati alas 6:30, ang takna sa kagabion sa programang Kalipay nga Mulotay, uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Sa ngalan sa atong kauban, karugapuna, uban ni Chari diri sa Pikas, Lawak. O ingon man po ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Congratulations daan. O ni Aga Suwan, number 1, Padayon Pilipino, member sa City Council sa Cagayan de Oro. Kami magaygon, makasaligtas Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Dagasalamat ug may hapon. Bag-o dili trabo